Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating pag-aaral sa mga utos ng Panginoon Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos. At ang utos na ito ay papalagay natin na ika-18 utos ng Panginoon Kristo. Ang ating teksto para dito ay mula sa Mateo 7:1 hanggang 5. Mateo 7:1 hanggang 5. Huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing ng mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayoy makakakita ka ng mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Meron pa po tayong 2 talata na babasahin at nais ko po na maging maingat tayo sa ating obserbasyon sa mga talatang ito. Sa Juan 7:24, huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Pagkatapos ay sa Lucas 12:57. Lucas 12:57. Sa wikang Ingles, ganito ang sinabi ng Panginoon. Why don't you judge for yourselves what is right? Ulitin ko, why don't you judge for yourselves what is right? Sa mga sinabing ito ng Panginoon, tandaan natin na siya ang nagsalita sa lahat ng ito. Sa mga binasa natin, ay makikita natin ang tila magkakakontra na pahayag ng ating Panginoon Kristo. Subalit, ako'y naniniwala na kayo'y naniniwala na ang Panginoon na hindi mali-mali sa kanyang mga sinasabi. At ang katotohanan, tayo po ang kailangang magkaroon ng tamang obserbasyon sa bagay na ito, sapagkat ang totoo ay matagal na pong problema ito ng mga ilang Kristiyano. Ano po ang nakikita natin ipinag-uutos ng Panginoon dito? Ang ipinag-uutos niya doon sa unang talata nating binasa ay huwag humatol. Pagkatapos doon sa 2 talata ay sinabi niya na humatol kayo ng matuwid, at ganoon din naman yung ating pangatlong talata. Sinasabi niya na humatol kayo ng matuwid. So ano nga ba ang dapat nating gawin? Ngayon ay makikita natin ang halaga ng pag-iingat na pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Dahil alam ba ninyo na totoong marami po ay hindi nakakaunawa sa bagay na ito. Siyempre, ganun din ako nung ako'y baguhang Kristiyano, pinaninindigan ko yung huwag humatol, pero kalaunan ay nagtataka ako nang mabasa ko ang mga ibang talata na ipinag-uutos din naman pala ng Panginoon na dapat tayong humatol. Kung gayon ay nangangailangan ito ng maingat na pag-aaral, kaya dapat ay maupo lang kayo dyan at makinig kayo maigi. Pero bago tayo tumuloy upang unawain ang bagay na ito, ay pag-usapan niyo muna ang katanungang ito. Ano ang paghatol para sa iyo? Ano ang paghatol para sa iyo? Magpapatuloy po tayo mamaya. Magpapatuloy po tayo at ngayon ay titingnan natin kung tama ang ating mga sinabi tungkol sa bagay na ito. Kung kayo po ay nagkamali, panahon na para maituwid ang kaisipang ito. Huwag tayong mag-alala sapagkat hindi po ito pasimula ng problema sa bagay na ito. Katulad ng sabi ko kanina, ay matagal ko ring iniisip na hindi ako dapat humahatol. Pero ano nga ba ang paghatol? Ang paghatol ay pagbibigay ng makapangyarihang desisyon tulad ng isang legal na kaso sa paligsahan, sa hindi pagkakaunawaan, o marami pang iba. Makikita niyo mamaya na hindi lamang ito sa mga bagay na ito na inaakala natin na dapat tayong humatol o hindi dapat humatol, kundi sa araw-araw pala ng ating buhay o kaya ay oras-oras o minu-minuto ay gumagawa tayo ng paghatol sa mga bagay-bagay. Alam niyo ba na bawat desisyon na ginagawa natin
sa ating buhay o kaya ay mga sinasabi natin base sa nakikita natin sa mga bagay-bagay o sitwasyon, kapag ka sinasabi natin na maganda ito o pangit ito o sinabi natin oo o hindi, ang lahat ng yan ay base sa ating paghatol sa isang bagay. Naunawaan po ba ninyo? Ganun pa man ay nananatili pa rin na napakahalaga na unawain natin ang mga bagay na hindi natin hatulan o dapat nating hatulan nang sa gayon ay hindi tayo magkasala laban sa Diyos. Ang una nating dapat pag-usapan ay kung ano ang mga ilan sa dapat nating hatulan. Kung ano ang mga ilan sa dapat nating hatulan. Sinabi kong ilan sapagkat alam natin, base sa sitwasyon ng mga bagay-bagay ay saka lang tayo makakagawad ng paghatol. Pero meron pong malinaw sa Biblia na ang mga Kristiyano ay dapat nilang hatulan. At nais kong basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa unang Korinto 5:12 hanggang 13 at pagkatapos ay tatalon tayo sa ika-6 na kabanata 1 hanggang 6. Dito ay makikita na natin ang mga ilan sa mga dapat nating gawin, kung ano ang mga dapat hatulan at hindi dapat hatulan ng mga mananampalataya. Ganito ang sabi sa unang Korinto 5:12 hanggang 13. Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang humatol sa kanila. Ngunit hindi ba't dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? Sinabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang mga masasamang tao sa inyo. Okay, pag-usapan na natin ang bagay na ito na sinabi ni Apostol Pablo, na tayong mga Kristiyano ay hindi daw dapat hatulan ang mga hindi Kristiyano. Ibig sabihin sa kanilang mga masasamang gawa ay hindi tayo magsasalita ng isang bagay katulad ng paggawad ng paghatol na sasabihin natin mapapahamak sila sapagkat hindi sila mananampalataya. Nangangahulugan yan ng pagpapaubaya sa Diyos kung ano ang gagawin sa kanila pagdating ng araw. Ang ibig sabihin nito ay hindi tayo nagtatakda ng kanilang kahantungan dahil sa kanilang hindi tamang mga ginagawa. Pero sinabi ni Apostol Pablo, sinabi sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao sa inyo. Na nangangahulugan sa mga mananampalataya ay upang maingatan ang pangalan ng iglesia, yung mga gumagawa ng mga bagay-bagay na binanggit sa mga naunang talata ay kailangang alisin natin sila sa ating kalagitnaan. At alam ba ninyo na ito ay hindi na nasusunod dahil nga sa mga ilang maling kaunawaan tungkol sa paghatol o hindi dapat paghatol. Sinasabi ko nga sa inyo na marami tayong matututunan tungkol sa bagay na ito sapagkat alam ko na kayo man ay may mga kaisipang hindi tama sa bagay na ito maliban na napag-aralan na ninyo ito ng masinsinan. Punta naman tayo sa sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 6:1 hanggang 6. Basahin ko po sa atin. Sinabi niya, kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya magsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip ay ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos sa usapin nila. Ano ang nakikita natin sa mga sinabing ito ni Apostol Pablo? Ito ay tungkol sa mga mananampalataya na dumarating sa punto na sila ay may mga problema sa isa't isa. At sa panahon ng mga taga-Korinto na sinulatan ni Apostol Pablo, ang kanilang ginagawa kapag sila'y nagkakaroon ng usapin sa isa't isa o laban sa isa't isa, ay dinadala nila ito sa mga hukuman na hindi mananampalataya. At yan ay sinasabihan ni Apostol Pablo na sana ay huwag na huwag gawin ng mga taong ito ang bagay na ito. At ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya? Ang dapat nilang gawin ay titignan nila yung mga tao na karapat-dapat magbigay ng payo sa kanila upang maisaayos ang kanilang problema sa isa't isa.
Sa ating kapanahunan ay mayroon tayong mga leader sa ating mga iglesia, kaya sila naging leader sa atin ay sapagkat alam natin na meron silang kaalaman sa banal na kasulatan, meron silang karunungan mula sa kanilang mga pinagdaanan na dapat sila ay pagkatiwalaan sa problema ng mga mananampalataya. Sinabi pa sa susunod na talata, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Sinabi pa, kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliliit na bagay? Diyan ay makikita natin ang insistence ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay dapat marunong silang maggawad ng paghatol na matuwid sa mga bagay-bagay. Ang paghatol na ito ay walang kinikilingan, makadiyos na paghatol, hindi base sa ano pamang relasyon o may kaugnayan sa mga ito, kundi base sa tamang kaalaman sa salita ng Diyos at sa tamang relasyon sa Diyos. Ipinapakita niya rito ang kalalagayan ng mga Kristiyano na tila sila ay pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan at siyempre kaunawaan sa mga bagay na katulad nito. Sinabi pa sa talatang 3, hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito dinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lamang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harap pa naman ng mga hindi mananampalataya? Tingnan po ninyo, ang naging malaking problema ng mga mananampalataya ay kapag hindi sila marunong maggawad ng tamang paghatol sa mga bagay-bagay, lalo na sa may kinalaman sa sigalot ng mga mananampalataya. Nakakahiya ang mga Kristiyano na ganyan ang kanilang ginagawa. Pupunta sila sa mga hindi mananampalataya na alam natin na ang base sa kanilang pag-aatol sa mga bagay-bagay ay mula sa karunungan ng sanlibutan ito. May pagkiling o kaya ay mayroong ikinokonsidera na mga bagay-bagay na yan ay dapat sana wala sa mga Kristiyano nang sa gayon ay makahatol sila ng tama. Kanina sa ikalimang kabanata ay makikita natin ang mga ilang binanggit na mga kasalanan na mga dapat sana ititiwalag natin sa ating iglesia. Makinig po kayo. Maraming mga nagsasabing mga born again o kaya kahit sa mga iba't ibang relihiyon ay hindi na ginagawa ang bagay na ito. Sinasabi ni Apostol Pablo na dapat ay itiwalag ang mga nagsasabing Kristiyano pero immoral. Immoral ibig sabihin ay gumagawa ng karumihan. Mga nakikiapid. Nakikiapid ibig sabihin ay may asawa subalit meron pang ibang karelasyon. Ang ibig sabihin sa may asawa ay may legal na basihan ang kanilang pagsasama. Sinabi pa niya, magnanakaw, sumasamba sa Diyos-Diyosan, sakim at mambubudol, swindler sa wikang Ingles. Yan ay malinaw na sinabi ni Apostol Pablo na dapat ay alisin sa ating iglesia sapagkat sila ay nakakasira sa pangalan ng Panginoon. Pero tandaan po ninyo, ito po ay para sa mga Kristiyano lamang. Sa mga hindi mananampalataya ay labas sila sa mga kautusan ni Kristo sapagkat hindi nila kinikilalang Panginoon ang Panginoon. So ano pa ang nakikita natin? Sa ikalawang bahagi ay makikita natin na dapat ay hatulan din natin ang mga away ng mga kapatiran. At sino ang mag-aayos sa mga ito kundi ang kanilang mga leader. At makikita natin sa sinasabing ito ni Apostol Pablo na dapat ay marunong ang mga nasa iglesia sapagkat sinabi pa nga niya na tayo ang hahatol sa mga anghel. Ang bagay na yan ay gusto kong ipaliwanag
Sa ibang pagkakataon, kaya kong ipaliwanag yan dito, subalit medyo mahaba, na wala namang kaugnayan dito sa ating gagawing paghatol sa mga ilang bagay na pinapahintulutan ng banal na kasulatan sa atin. So sa ibang pagkakataon natin, pag-usapan ng bagay na yan, maaari ninyong itanong yan sa akin pag tayo ay nasa virtual at maaaring may pagkakataon tayo upang pag-usapan ng mga bagay na yan. Punta tayo sa susunod na dapat nating pag-usapan kaugnay sa bagay na ito. Mga halimbawa ng paghatol at hindi paghatol sa Biblia. Mga halimbawa ng paghatol at hindi paghatol sa Biblia. Una ay tandaan natin na kaya may mga saserdote o punong saserdote o kaya ay mga hukom o kaya ay mga hari sa banal na kasulatan sapagkat mayroong autoridad ng mga taong yan na ibinibigay sa kanila, lalo na sa bayan ng Israel. Alam natin na ang mga tinutukoy sa mga sinabi ko sa inyo na katulad ng mga saserdote, hukom at hari ay silang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Nangangahulugan yan na may mga paghatol na pinapahintulutan ng Diyos. Maalala ba ninyo na noong may ginawa si David na kasalanan laban sa Diyos, may kaugnayan nito sa babaeng si Batseba, ay pinuntahan siya nitong si Propeta Nathan, naglahad siya ng kwento tungkol sa isang mayaman na kinuha ang kaisa-isang tupa ng mahirap. Ikinuwento ito ng propeta sa kanya upang malaman niya kung ano ang igagawad na hatol ni Haring David sa kapanahunang yan. Ang hatol ni Haring David ay patayin yaong mayaman na inalipusta yung mahirap. Hindi niya alam na ang pakahulugan nun ay katulad ng kanyang ginawa kay Uriah na asawa ni Batseba na kanyang kinuha upang tabihan. Mabuti na nga lamang na si David ay umamin sa kanyang pagkakasala at nagsisi at siya ay pinatawad ng Diyos sa bagay na yan na dapat sana yung kanyang hatol sa mayaman na kamatayan ay igagawad sa kanya. Ganun pa man ay malaki ang naging kabayaran ng ginawa ni David na iyan kay Batseba at kay Uriah. Hinangaan naman si Solomon ang hatulan niya ang dalawang babae na nag-aagawan sa sanggol. Gumamit siya ng matalinong pamamaraan upang malaman niya kung sino ang tunay na ina ng buhay na sanggol. At yan ay makikita natin na nangangailangan talaga ng katalinuhan ang paghatol sa mga bagay-bagay at hindi yung palasak lamang na ginagawa natin ang mga ito. Isang bagay din naman na hindi hinatulan ng Panginoong Jesucristo ng kamatayan ng babaeng nahuli sa pangangalo niya, yun ay sapagkat may mga kakulangan sa pagpipresenta ang mga humuli sa babae. Alam ba ninyo na dapat ay kasama rin ang lalaki doon, subalit dahil wala yung lalaki, ay hindi niya maigawad yung hatol na dapat ay kamatayan. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Na ang Panginoon Jesucristo ay humahatol base sa batas sa lumang tipan sa mga kaganapan. At alam natin na yan ang katotohanan tungkol sa paghatol. Dapat ay alam natin ang batas o pamantayan ng Diyos bago tayo humatol ng mga bagay-bagay. Isang bagay pa na hindi siya magpapagamit sa mga tao na hangad nila ay pagkondena sa mga makasalanan. Ang Panginoong Jesucristo ay ginagamit din niya ang pagiging mahabagin sa paghatol sa mga bagay na ganyan. Ang kwento ng bagay na ito ay matatagpuan sa 8 kabanata ng Juan mula talatang 3 hanggang 11. At isang bagay pa, kung babasahin natin ang Juan 5:22 hanggang 27, ay makikita natin ang Ama na ipinagkakatiwala sa anak ang paghatol sa mga bagay-bagay sa araw ng paghuhukom. Ano ang kahulugan niyan? Na may mga bagay na hindi natin dapat hatulan sa ngayon, kundi ito ay para sa paghatol sa walang hanggan. Lalo na ang hantungan ng buhay na walang hanggan, wala tayong karapatan dyan. Pero alam ba ninyo na napakaraming gumagawa ng bagay na ito? Halimbawa ay kapag ka may namatay ay tila sinisigurado
ng kanyang mga mahal sa buhay o kamag-anak o yung kanilang mga kasama sa iglesia na yung taong yun ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam niyan. Nagbibigay tayo ng pag-asa kung makatotohanan, pero hindi tayo dapat nagbibigay ng pag-asa lalo na kung ang taong yun ay nabuhay sa kasalanan at baka gayahin ito ng maraming tao na pwede palang gumawa ng mga katulad ng ginagawa niyang kasalanan at pagkatapos ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Alam ko na alam ninyo ang aking sinasabi. Ang daming namamatay sa ating kapanahunan at laging tila papunta sila sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa langit. Nakakatakot po ang bagay na yan. Nagbibigay sila ng gawad na paghatol na tila nag-i-encourage sa mga tao na pwede palang mabuhay ng katulad ng kanilang mga pamumuhay at pagkatapos ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi ba ninyo nababasa yung mga He is now with the Lord? Maalala ko nung ako'y makipaglibing at yung patay ay dinala sa simbahan at ang sabi noong pangulo ng simbahan, "Our brother is now with the Lord." Sa bagay na yon ay talagang parang tumatanggi ang aking puso sa kanyang sinabi sapagkat alam ko na yung taong yon ay maraming babae, siya ay sugarol, siya ay lasenggo, at nandun pa ang pagiging palaaway. Paano mapupunta sa buhay na walang hanggan ng mga ganong tao? Yan ang ibig ko sabihin na sila ay naggagawad ng paghatol na hindi matuwid dahil lamang sa kanilang pagnanais na yung mga miyembro nila ay magpatuloy sa kanilang simbahan o kaya ay relihiyon. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga ilan sa mga bagay na nakita ko sa aklat ng gawa na kung saan ay tila nagpapahayag ng paghatol ang mga lingkod ng Diyos. At titingnan natin kung tayo ba ay papayag sa mga sinabi ng mga taong ito. Tandaan ninyo, ito po ay pinili ko, mga lingkod sila ng Diyos na tila nagbibigay ng hatol sa mga tao. At mababasa natin sila sa aklat ng gawa. Gawa 2:36, sinabi ni Apostol Pedro, "Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Messiah." When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Diyan ay makikita natin na dahil diretsahang sinabi ni Apostol Pedro sa mga Hudyong ito na sila ang nagpapatay sa Panginoong Jesucristo, ay nagkaroon sila ng pagkakataon na pagsisihan ang kanilang ginawa na inamin din nga nila na ginawa nila sa Panginoong Jesucristo. So makikita natin kung tayo ay magsasabi lamang ng katotohanan, masasabi niyo ba na ito ay paghatol? Sa akin po, talagang sinabi niya, "You crucified the author of life." Sa akin po, ito ay tahasang paghatol. Sinabi niya, "Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Messiah." Sa matapat at walang takot na paghatol ay maaaring makakapagligtas sa mga tao. Sa Gawa 3:13, Gawa 3:13, sinabi doon, "The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified His servant Jesus. You handed Him over to be killed, and you disowned Him before Pilate, though He has decided to let Him go. You disown the holy and righteous one and ask that a murderer be released to you. You killed the author of life, but God raised Him from the dead. We are witnesses of this." Muli ito si Apostol Pedro na kung saan ay makikita natin sa kanyang mga tagapakinig, sa kanyang pangangaral, ay tuwiran at tahasang itinuro niya na sila ang may mga kagagawan sa pagpatay, pagpapahirap sa ating Panginoong Jesucristo nang siya'y tanggihan nila. At alam niyo ba na dahil sa bagay na ito, muli sa matapat na pagsasalita ng tama, pagsasabi ng katotohanan sa mga tao at walang takot na sabihin sa kanila na sila ang may kagagawan,
ay maraming naligtas muli. Maraming nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa ika-7 kabanata naman ng Aklat ng Gawa, ito ay tungkol kay Esteban o sa pangangaral ni Esteban. Sa kanyang pagtatapos ay sinabi niya sa mga Hudyo, "You stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. Was there any prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who have predicted the coming of the righteous one. And now, you have betrayed and murdered him." Ito naman ay si Esteban na kung saan ay sinasabi niya sa mga Hudyo ang mga katotohanan. Diretsang sinabi niya, "You stiff-necked people, matigas ang inyong mga batok, hindi tuli ang inyong mga tainga at puso." At alam niyo, dahil sa pagsasabing ito ni Esteban sa mga tao ng ganito, siya naman ay pinatay. Mga kapatid, kay Pedro, may naligtas 3,000, 5,000 na mga lalaki, pero sa parehong pananalita na iginawad ni Esteban, ay bato naman ang kanyang natanggap dahil sa tila pagbibigay ng gawad na paghatol sa mga taong ito. Ganun pa man, pinatay man siya ng mga tao, ay kung alam natin ang kwento tungkol dito, siya ay tinayuan ng Panginoong Jesucristo nang sabihin niya, "I saw the Lord standing in the right hand of the throne of God," na tila ito ay nagpapakita ng standing ovation kay Esteban dahil sa kanyang matapang na pagtayo sa katotohanan. Sa 8 kabanata, ito ay si Pedro naman. Sabi niya doon sa 20, "May your money perish with you because you thought that you could buy the gift of God with money. You have no part and share in this ministry because your heart is not right before God." Your heart is not right before God. "Repent of this wickedness and pray to the Lord in hope that He may forgive you of having such a thought in your heart. For I see that you are full of bitterness and captive to sin." Mga issue ito ng puso ng tao na sinasabi ni Pedro dahil nakikita ito sa mga lumalabas at actuation o kilos ng taong ito. Kung ito ay kayang hatulan ni Pedro ng ganito, iyon ay dahil alam niya ang salita at puso ng Diyos. Ano po ang punto ko diyan? Na kung alam natin ang salita ng Diyos, ay hindi tayo manghuhula kung ano ang ilan sa mga nasa kalooban ng mga tao na hindi tama. Sinabi rin ni Santiago sa Gawa 15:19, "It is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God." Nagkaroon ng issue rito at sila ay nag-isip-isip at sabi nga ni Santiago rito, "It is my judgment." Meaning, these apostles know how to judge well. Alam nila kung paano humatol ng tama at sila'y humahatol. Punta naman tayo sa ating ikatlong bagay na pag-uusapan. Ano ang mga hindi dapat hatulan? Anong mga dapat nating hindi hatulan? Ang unang-una ay yung katulad ng sinabi sa unang Korinto 5:12, sa mga taga-sanlibutan, huwag tayong humatol sa kanila, ganyan tayo dati, ang kanilang pamumuhay na masama. Bahala ang Diyos sa kanila, ang Diyos ang nakakaalam sa kanilang mga puso at hindi rin natin alam kung ano ang mga magaganap sa kanilang buhay sa mga susunod na araw, baka sila ay manumbalik sa Diyos at magkaroon ng pagkilala sa Kanya. Ano pa ang mga hindi dapat hatulan? Doon sa Mateo 7:1-5 ay makikita natin na pinipigilan ng Panginoon ang paghatol ng mga tao sa kasalanan ng iba na ginagawa rin nila. Yun ang hindi natin dapat hatulan. Halimbawa, yung isang tao ay magnanakaw at pagkatapos ay sasabihin natin, "Ikaw ay magnanakaw, pupunta ka sa impyerno." Yung pala ay nagnanakaw din tayo. Ano ang igagawad na hatol ng Diyos sa atin? E di yung hatol natin sa iba na pupunta sa kapahamakan dahil yun ang iginagawad natin sa kanila. So anong sabi ng Panginoon? Alisin niyo muna yung troso sa inyong mata. Ibig sabihin ay nagbigay siya ng exsiderated na nakatakip sa mata ng taong humahatol sa iba. Dahil hindi niya tinitingnan ang kanyang mga ginagawa, ang nakikita niya ay yung ginagawa ng iba.
Kaya napakahalaga na tayo ay magkaroon ng kalinisan ng buhay at magkaroon ng karunungan mula sa Diyos bago tayo humatol sa ating mga kapwa mananampalataya lamang. At yung sinabi ng Panginoon sa Juan 7:24 na huwag kayong hahatol sa panlabas na anyo lamang, humatol kayo ng matuwid, ay nangangahulugan na tama yung kasabihang, don't judge the book by its cover. Ang totoo mga kapatid ay marami sa atin ang nadadaya sa mga panlabas na anyo dahil doon tayo humahatol. Yan ay totoo. Kalimitan ay sa pamamagitan ng itsura at binabalaan tayo ng Biblia sa mga ganyan sapagkat maging si Satanas ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Yan ay nangangahulugan na kapag tayo ay bumabase lamang sa mga panlabas na anyo, madadaya tayo kaagad. Kailangan ay laliman natin, alam natin ang salita ng Diyos at sa gayon ay alam din natin kung sino ang mga kasangkapan ng dyablo. Ganun lang kasimple ang bagay na yon. Paano mo masasabi na peke ang isang pera kung hindi mo alam ang orihinal? O hindi ba? Madadaya ka. Kailangan alamin mo yung orihinal para alam mo kung ano ang hindi totoong pera. So ano pa ang mga dapat nating hindi hatulan? Ang isa ay yung mga bagay na tanging Diyos lang ang nakakaalam. Laman ng puso sa kalaliman, yung walang hanggang kahahantuan ng kaluluwa ng tao. Diyos lang ang nakakaalam sa mga bagay na yan. At sana ay ingatan natin ang mga paghatol sa mga ganyan. Ipaubaya natin yan sa dakilang Ama na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Ano pa ang mga bagay na hindi natin dapat hatulan? Mga bagay na hindi natin gaanong alam. Halimbawa ay nakapakinig tayo ng chismis, pagkatapos ay sasabihin natin na ganito, ganyan, minsan ay dinadagdagan na natin, naging klaro na yung kwento natin, samantalang yung palang naibigay na impormasyon sa atin na hindi tama o hindi kumpleto o kulang-kulang, kaya ingatan natin ang maggawad ng hatol sa mga bagay na kaunti lang ang ating nalalaman. Mas maganda pa na tayo ay manahimik kapag hindi natin alam ang kabuuan ng mga bagay-bagay kaysa tayo ay magdadamay pa sa mga iba dahil sa ating mga pagbibigay ng impormasyon base sa napakinggan lang natin na hindi buong impormasyon. So kung titingnan natin ang buod ng ating mga pinag-uusapan tungkol sa paghatol at hindi paghatol, ay nakita natin na mahalaga na marunong tayong humatol sa mga bagay-bagay pero maging maingat tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin dapat hatulan na para sa Diyos lamang at mga bagay na hindi natin alam. Pero halimbawa, ng mga paghatol natin ay katulad halimbawa, tinignan mo ang iyong asawa, sabi niya sa iyo, ito ba ang isusot ko? Ay hindi, pangit yan. Hinatulan mo yung bagay na yon, pero maliit na bagay, hindi malaking bagay yon. Nasasabihin mo, hindi maganda ang kulay ng iyong damit o baguhin ang kortinang yan, ayusin natin ang pintura. Those are basis of judgment. Yun ang ating nakikita. Pero hindi malaking mga bagay yan para hatulan at kailangan magkaroon ng usapin. May mga bagay na mabababaw na dapat nating hatulan, hindi gaanong malaking issue, may mga bagay na medyo nangangailangan ng malalim na pagkaalam o obserbasyon at pagkatapos ay may mga bagay na dapat ay manahimik tayo nang sa gayon ay hindi tayo magkasala sa Panginoong Jesucristo. Tandaan natin na ito ay utos ng Panginoon na may kinalaman sa paghatol o hindi paghatol. At kung tama ang ating natutunan sa bagay na ito at isabuhay natin ito ay maiingatan natin ang ating mga sarili sa paghatol ng Diyos sa atin. Ano naman ang pag-uugali na nakakamit natin sa pagsunod sa utos na ito ng Panginoon na humatol ng matuwid? Ang makalangit na pag-uugali na pinapalabas ng utos na ito ng Panginoon ay ang pagiging maingat. Prudence. Prudence is cautious with regards to our judgment, especially on matters we do not fully know. Being graceful in giving judgment on people's act, knowing that I will be judged by God on measure I am using
to them. Kung ano yung panukat ko sa iba, yun din ang panukat ng Diyos sa akin. Sa ngayon ay pupunta tayo dito sa ating mga pangwakas na katanungan at hilingin ko na iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang maingat na pinapakinggan ang aking mga katanungan sa inyo. Nagsasalita ka ba ng masama laban sa iyong kapwa na hindi nila ito napapakinggan? Nalalaman mo ba na hahatulan ka rin hindi lang ayon sa iyong mga ginagawa kundi maging sa iyong mga sinasabi? Pinapairal mo ba ang pagiging mahabagin kaysa sa mapagkondena? Nagtitiwala ka ba sa Diyos na siyang hahatol sa mga bagay na ginawa at sinabi laban sa iyo? Ano man ang ating gagawin mga kapatid, mga kaibigan, dapat ay pairalin natin ang pagiging mahabagin sapagkat sinabi ng Biblia, kahahabagan ang mga mahabagin. Gayunpaman ay isaalang-alang natin ang mga salita ng Diyos at mga makatotohanang paghatol kung tayo ay gagawa sapagkat alam natin na tayo man ay hahatulan ng Diyos kung ito ay totoo o hindi at ang Diyos natin at Ama ay matuwid. Sumagana nawa ang biyaya ng ating dakilang Diyos sa ating lahat. Magandang araw po sa bawat isa.